una sa lahat. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. Be it cabinet, be it some other agency, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do and have gained already the experience that they have learned lessons from. They just keep moving people around for no really good reason. It makes no sense. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ikaw talaga, dating DILG Secretary Benhur Abalos, gusto raw pabalikin sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumingin ka sa salamin, Congressman Pulong Duterte bumuelta matapos siyang tawaging sabog ni Secretary John Vic Remulla. Magkaisa kami, Senator Risa Hontiveros, na nawagan sa mga kasama niya sa oposisyon na isa lang dapat ang maging kandidato nila sa pagkapangulo sa 2028. Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan muli ng pwesto sa gobyerno si dating Interior Secretary Benhur Abalos sa gitna yan ng umuugong na balasahan na naman sa gabinete ng Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center nangungunan sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit gustong pabalikin ni PBBM sa gobyerno si Abalos? Jiggy, malinaw din naman doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kanyang paningin, hindi rin matatawaran yung kakayahan nitong si dating Interior Secretary Benhur Abalos, kaya gusto niya itong ibalik bilang isa sa kanyang mga opisyal sa pamahalaan. Ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman daw ibig sabihin na porke muli niyang i-appoint, hahanapan ng posisyon itong si dating Secretary Abalos, meron nang mawawala ng pwesto sa gabinete. Pwede daw niyang hanapan ng posisyon nito para patuloy na makatulong sa gobyerno. Matatandaan kasi natin, Gigi, na tumayo o nanilbihan bilang Interior Secretary itong si Benhur Abalos. Pero kinailangan niyang bumaba sa pwesto dahil nagdesisyon ito na tumakbo sa pagkasenador noong nakaraan na midterm election. But this is still under the alliance of President Marcos. Kasama siya doon sa mga inendorso ng Pangulo. At ngayon nga, gusto niya itong ibalik sa posisyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. I'll be very candid. I'll be very frank with you. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. At ibig bang sabihin ito, Maricel, ay tuloy-tuloy ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos? Jiggy, matatandaan nga natin na bago pa lumipad patungo ng Russia, itong si Pangulong Bongbong Marcos, umugong na nga yung mga bali-balita na baka magkaroon ng balasahan sa gabinete. At sinasabi doon sa mga initial na report, kasama daw doon sa mababago sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa na mapapalitan di umano ni dating Health Undersecretary Vergeire. Tapos nabanggit din yung mga pangalan ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na maililipat daw sa ibang ahensya. Kasama rin dyan sina DPWH Secretary Vince Tison at maging yung economic team ng Pangulo. Pero alam mo, doon sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa media interview ng media dyan sa Russia, sinabi ng Pangulo na counterproductive kapag nagkaroon siya ng balasahan sa gabinete. Balasahan, ibig sabihin at least dalawa yung mababago daw doon sa posisyon ng gabinete. Ang sinasabi kasi ng Pangulo, kumbaga nakabisado na nung kanya mga kalihim yung trabaho sa kani-kanilang mga kagawaran. Kapag pinalitan na naman niya yung mga appointee doon sa mga departamentong yon, parang back to zero, mag-aaral na naman sila kung ano na naman yung gagawin doon sa mga kagawaran na yon. So sa tingin niya, hindi ito kailangan, pero gaya rin ang sinabi niya, ipapasok niya sa hanay ng pamahalaan si dating Secretary Benhur Abalos. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. It's counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. Maricel, may mensahe bang Pangulo sa bagong liderato ng Senado?
Yes, Gigi, umaasa ngayon si Pangulong Marcos na magiging smooth sailing. Magagawa na daw ng mga senador yung kanilang trabaho bilang mga mambabatas ngayon na malinaw na kung sino ang tumatayong Senate President. At yan nga ay si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Pangulong Marcos, 2 puntos kasi yung inaalala niya rito sa mga priority bills. Kaya gusto niya talagang maayos na yung Senado. Una, yung mga panukala na nakapasa na sa Kamara pero hindi pa rin nakakalusot sa Senado. At pangalawa, yung mga panukala na kailangan na raw maisa batas dahil makakatulong ito para tugunan yung problema sa oil crisis na dulot nga ng sigalot dyan sa Middle East. So ngayon na naging malinaw na ang leadership ng Senado, sana raw maging maayos na ang takbo ng mataas na kapulungan. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority. At Maricel, anong pananaw ng Pangulo dun sa mga impormasyon na si Senator Escudero na pipisil na maging presiding officer sa impeachment trial dyan sa Senado? Wala namang nakikita na problema si Pangulong Marcos. Sakali raw na matuloy na si Senador Chis Escudero nga ang maitalaga bilang presiding officer doon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mismo si PBBM yung nagsabi na may kakayahan naman ang senador na pangasiwaan itong impeachment trial kung sakali. At sinight pa nga niya na si Senator Chis din naman daw yung in charge noon doon sa paglalatag ng rules sa impeachment. At ito rin naman daw yung inadopt hanggang ngayon. So hindi niya question yung nangyari before na pagbatikos dito kay Senator Chis Escudero. Matatandaan kasi natin na nabatikos siya doon sa terminong forthwith dahil ang bagal daw na tinugunan itong impeachment proceedings nung nakaraang taon. Pero malinaw na rin naman yung naging desisyon ng Korte Suprema dyan. Hindi rin naman daw si Senator Chis ang dahilan kung bakit naantala yung naunang impeachment trial. Pero nilinaw din ng Pangulo na kahit anuman ang maging desisyon ng mga senador, sino man yung italaga nila bilang presiding officer, nakahanda naman daw siyang suportahan ito. Naritong sinabi ng Pangulo. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chis. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. At kaugnay nung pagbisita ng Pangulo dyan sa Russia, ano ang napagkasunduan at natalakay nila ni President Putin? Ilang puntos, Gigi. Una, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroong 24 na Filipinos na mapapalaya mula sa detention dyan sa Russia. Kinausap daw kasi ni President Marcos itong si Russian President Vladimir Putin na baka pwedeng i-follow up yung kaso nitong 24 na ito na pag-alaman daw ni President Putin na wala pa naman talagang formal charge na nayahain laban dito sa 24. Kaya hinayaan niya na ito na mapalaya. Ang sabi kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaniyang media interview, baka ngayon maka-start na yung pagproseso para makabalik ng Pilipinas yung 24 na Pinoy. Pangalawa, sinabi rin ng Pangulong Marcos na open daw ang Russia para dun sa pag-explore nung pagiging non-traditional source natin ng petroleum products, ng enerhiya. Kasi matatandaan natin, nung kasagsagan ng oil crisis, nakakuha na rin naman tayo ng supply ng petrolyo mula sa Russia. Pero kasi ang utos daw niya kasi doon, tingnan kung ano-ano mga bansa yung pwedeng makapagbigay ng petroleum products sa atin. So walang malinis na sistema. Ngayon daw, inaayos na nila ang sistema para maging non-traditional source na talaga natin ang Russia. Wala pa daw konkreto na agreement pagdating naman doon sa business sector, pero simula pa lang daw kasi ng pakikipag-usap ito ng Pilipinas sa Russia. Ang importante daw ngayon, natukoy na kung ano-anong sector pwedeng palawakin yung cooperation when it comes to
business at kasama na nga dyan yung agriculture at iba pang mga industriya. Suportado rin ng Pangulo kung sakaling matuloy yung tinatarget na magkaroon na ng direct flight ang Pilipinas sa Russia kasi makakatulong ito sa tourism. Pero mas importante daw ngayon, paramihin muna yung flights kasi mas concerned daw ito para mas marami yung makabiyahe to and from Russia at saka Pilipinas patungo doon sa Russia. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Tuloy naman ang bangayan ni na Senator Ping Lacson at Alan Peter Cayetano kaugnayan sa pagpuna ni Lacson sa nasayang manumpondo nung naging Senate President si Cayetano. Sinagot ni Lacson ang sinabi ni Cayetano sa Facebook Live kahapon na kahit sino naman daw ang SP, pareho lang na 25 million pesos kada araw ang gastos ng Senado. Pero buwelta ni Lacson, output ang pinag-uusapan. Dapat daw nagtatrabaho sa plenaryo at magpasa ng batas. Hindi mang-boycott ng sesyon at mag-livestream. Iginit niya na nasayang ang pera dahil walang output. Muli namang nag-Facebook Live si Cayetano ngayong araw at sinagot ang mga birada ni Lacson. Bakit daw sinama sa computation yung araw kung kailan nagkudita ang Gatchalian Block noong June 3? Ikinumpara din ni Cayetano ang session break sa liderato ngayon ni Senate President Win Gatchalian. Mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break eh? Every day ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Ikalawa lamang si Senator Alan Peter Cayetano sa may pinakamaiksing panunungkulan bilang Senate President. 28 araw siyang naging leader ng Senado. Pero ang nananatiling shortest serving Senate President ay si dating Senador Camilo Osillas. 13 araw niya lang pinamunuan ng Senado. Mula yan April 17 hanggang April 30, 1952. Kung pahaba naman ang terminong pag-uusapan, si dating Pangulo at Senator Manuel L. Quezon ang may hawak ng record. 19 na taon siyang nagsilbi bilang Senate President mula 1916 hanggang 1935. Susunod, mga salaysay ng Ateneo players at coaching staff hindi umano magkakatugma ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. At dating Ateneo head coach Tab Baldwin haharap na sa NBI. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Humarap na sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang nagbitiw na Ateneo head coach si Tab Baldwin. Sa gitna ng investigasyon, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may hindi pagkakatugma sa salaysay ng mga player at coaching staff. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Alexis Ebe. Alexis, ano nangyari sa pagharap ni Baldwin sa CIDG? Jiggy, hanggang ngayon sa mga oras na ito ay nasa loob pa nga ng tanggapan ng PNP CIDG ang nagbitiw na head coach ng Ateneo basketball team na si Tab Baldwin. Humarap si Baldwin sa CIDG matapos siyang ipasabina. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang fact-finding investigation ng pagkasuwi ng dalawang student athlete na si Rene Baterboña at si Divine Adili. Ngayon, hindi pa nagbigay o hindi humarap sa media si Tab Baldwin, pero kanina bumisita si DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa kalihim, inconsistent o hindi nagtugma yung mga salaysay ng Ateneo players at Ateneo coaches. Kasi ang sabi ng Ateneo players, andun sila mismo sa beach o kung saan nangyaring insidente, habang itong mga coaches naman ay nasa
pangpang. Kaya ayon kay Remulla, pagsasama-samahin muna nila itong mga report o itong mga detalye bago nga gumawa ng conclusive report. Sa Martes sana kasi ipapasa itong rekomendasyon sa DOJ o Department of Justice, pero no-show ang University President ng Ateneo na si Father Bobby Yap. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Delay kasi graduation pa lang ngayon, graduation ng Ateneo, so na-delay yung management ng Ateneo. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami may bibigay na comment hanggang matapos lahat to. At Alexis, bukod kay Baldwin, sino pa yung mga tumugon sa sabpina ng CIDG? Jiggy, humarap din itong mga ibang coaches at ibang Ateneo officials, pero no-show ang team manager na si Epok Kimpo. Nakatakda naman itong bigyan ng panibagong investigasyon o imbitasyon para humarap sa tanggapan ng PNP-CIDG sa susunod na Huwebes. Samantala, Jiggy, pinagbawalan namang sumali sa palaro ng UAAP ang mga Ateneo staff na kasama dito sa ginawang team building sa Dipocalao, Aurora. Yan ay habang gumugulong investigasyon nga ukol dito. Ipinatupad daw ito bago pa man magsimula ang bagong season para mapanatili ang integridad ng ginagawang investigasyon. Nagpaabot din ng UAAP ng pakikiramay para sa mga naulilang pamilya ni Rene Baterbonia at ni Divine Adili. Samantala, Jiggy, nagsagawa din ng walkout protest ang mga Atenista sa Ateneo de Manila University mismo. Sigaw nila mabigyan ng hustisya at managot ang dapat managot sa nangyaring trahedyang ito. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Alexis Ebue live mula sa Quezon City. Haharap na sa NBI si Tab Baldwin, ayon yan mismo kay NBI Director Melvin Matibag. Nauna na siyang pinasampina para hingan ng salaysay tungkol sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, kailan naharap sa NBI si Tab Baldwin? GK, nireschedule sa Lunes, June 22 ang pagharap sa National Bureau of Investigation ng nagbitiw na Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin para yan sa isinasagawang parallel investigation sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Mismo, si NBI Director Melvin Matibag ang nagkumpirma sa atin sa bagong schedule ni Baldwin. Nitong Martes pa dapat inaasahan sa NBI si Baldwin pero hindi siya nakasipot. Ayon sa kanyang abogado, not in good condition noon ang kanyang kliyente para pumunta, pero nauna nang iginiit ng kampo ni Baldwin na handa naman silang makipagtulungan sa investigasyon. Naglabas na rin ng yung DOJ ng Immigration Lookout Bulletin para kina Baldwin. Jiggy. Gio, isa rin sa pinatawag ng NBI si Ateneo President Father Bobby Yap. May schedule na ba siya kung kailan siya pupuntang NBI? Yes, hindi nga rin nakapunta si Father Robert Bobby Yap, ang Pangulo ng Ateneo de Manila University dahil nga sa conflict ng schedule niya ngayong araw. Mga abogado lang ang pumunta sa NBI, specifically sa Homicide Division para nga mag-courtesy dahil hindi makakapunta si Father Yap ngayong araw dahil graduation din sa Ateneo. Ipinasabpina ng ahensya si Yap para makakuha ang NBI ng mga kinakailangang dokumento mula sa Ateneo de Manila University na mahalaga sa investigasyon na isinasagawa ngayon ng Task Force Baterbonia and Adili. Jiggy, sa speech ni Father Yap sa Baccalaureate Mass ng Class of 2026 ngayong Biyernes, muli siyang humingi ng tawad sa Ateneo community. Ang karanasang ito raw ay nagsisilbing mabigat na aral para sa institusyon. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ni Father Yap. Our actions have caused anger, confusion, and deep hurt, and I hear the criticisms, the condemnations, and the insults that have been directed at us. I do not dismiss them. But let me say that I am deeply sorry for the pain they have caused you. Gio, nagbigay na rin ba ng salaysay sa NBI ang iba pang mga taga Ateneo Blue Eagles?
Jiggy, nakapagsumite na rin ng salaysay sa NBI sa pamamagitan ng kanyang legal counsel ang dating team manager ng Ateneo Men's Basketball Team na si Epo Quimpo. Personal namang nagsumite ng salaysay ngayong araw, kani-kanina lamang, itong isa sa mga assistant coach actually ng koponan na si Dean Castaño. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam, pero ayon sa kanyang abogado, patunay ang kanilang pagharap sa NBI na handa silang makipagtulungan din sa investigasyon. Pakinggan natin ang pahayag ng kanyang abogado. We actually submitted earlier the same affidavit to the CIDG. So regarding the facts of the case, from his perspective, they're all there in his affidavit. Muli, Jiggy, next week inaasahan si Father Yap, ang Pangulo ng Ateneo de Manila University sa NBI. Sa Lunes naman, haharap na si dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin para nga sa pagpapatuloy ng investigasyon na isinasagawa ng Task Force Baterbonia and Adili. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Susunod, kontratistang si Curly Discaya nagain ng not guilty plea sa kasong malversation. At big time rollback sa petrolyo posibleng patupad sa susunod na linggo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Humarap ang kontratistang si Curly Discaya sa pagbasa ng sakdal ngayong araw para sa kanyang kasong malversation. Kaugnayan ng anomalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano ang inihahing tugon ng kampo ni Discaya sa arraignment? Jiggy, not guilty plea ang inihain ng kontratistang si Curly Discaya para sa kasong malversation of public funds. Actually, sa pamamagitan ng video conference lamang dumalo si Discaya para nga sa ginawang arraignment o pagbasa ng sakdal sa Malolos Regional Trial Court Branch 20. Sa ngayon, nakakulong pa rin si Discaya sa Bulacan Provincial Jail mula pa noong June 8. Maaalala nag-ugat itong kaso sa sinasabing irregularidad na nakita sa flood control project na konektado sa mga akusado sa May Kalumpit, Bulacan. At sinasabi ng abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III, kayang-kaya raw nilang sagutin yung mga ibinabatong paratang sa kanila ng prosekusyon o ng ombudsman. Natanong din natin si Samaniego kung bakit not guilty plea ang inihain ng kanyang kliyente. Narito ang kanyang maikling sagot. Kasi hindi naman siya beneficial owner ni St. Timothy. Jiggy, bukod kay Curly, kasama rin sa kaso ang kanyang misis na si Sara Discaya na kasalukuyan namang nakapiit sa may Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. At meron pang 9 na iba pang mga dati na opisyal at empleyado naman ng DPWH na pare-parehong naghain din ng not guilty. Jiggy. At Mon, may plano silang maghain ng bail petition. Anong update dito? Yes, Jiggy, naghain na nga rin talaga ng petition for bail ang kampo ni Discaya, particularly Curly, kahit na alam naman natin na non-bailable itong malversation of public funds, no? At sinasabi kasi ni Samaniego na inuuna lang daw muna itong pre-trial at after daw nito, saka naman daw didinggin itong bail petitions na kanilang inihain nga. At sinasabi niya, saan raw talaga umaasa siya na mapagbibigyan dahil sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng kanyang kliyente sa loob ng kulungan. Paano ba naman? Taliwas daw sa sinasabi ng karamihan na tila may special treatment sa loob, kasama nga raw ni Curly ang nasa mahigit 1,000 na mga kapwa niyang persons deprived of liberty o PDL. Nagkakaroon na nga rin daw ng sakit sa balat itong si Curly Discaya, no, o yung kontratista. Narito yung paliwanag ng abogado ni Discaya. Hindi naman maganda yung atmosphere talaga sa loob ng jail. So kung kukumustahin mo siya, hindi maganda. Lately, nagkaroon siya ng skin rashes. Dahil? So dahil sa init, sobrang init. And then binigyan ko siya ng medication through the advice of the doctor. Medyo okay na. At Mon, now nang sinabi ni Discaya na may mga papangalanan pa siyang mga opisyal ng gobyerno na sinasabi niyang dawit sa flood control, anong update na abogado niya tungkol dito?
Yun na nga, Jiggy, wala kasing sinabing eksaktong petsa itong abogado ni Diskaya, maging si Diskaya mismo, kung kailan niya isisiwalat kung sino-sino ba itong nasa mahigit 150 na mga government officials sa sinasabi nga ring sangkot daw sa flood control. Pero ayon kay Attorney Samaniego, may ebidensyang hawak ang kanyang kliyente na magpapatunay kung sino-sino nga raw yung mga nakatransaksyon nila sa gobyerno. Pakinggan natin yung pahayag o paliwanag ni Attorney Samaniego tungkol dyan. May mga ledger, may mga photo, may mga video. Sabi niya, government officials eh. So, hindi ko alam kung politiko or... in due time, pag ilalabas niya. Jiggy, matapos ang tila pinagsunod na arraignment at paghahanda para sa pre-trial, mabilis-bilis ang tinatakbo ng kaso na ito dahil sa susunod na Biyernes, June 26, itinakda naman ang pagsisimula ng pagdinig sa naturang kaso kung saan inaasahan na maglalatag na ng ebidensya ang prosekusyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Good news sa mga tsuper at motorista, may malaking bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Live mula sa TV5 Media Center din, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang rollback? Nako, Jiggy, good news nga para sa mga motorista. Kung kaya, huwag mo na magpakarga dahil posibleng umabot ng 7 hanggang 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel at 3 pesos hanggang 5 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon yan sa isang source natin sa industriya. Pero hindi pa ito final dahil ito'y nakabase dun sa first 4 trading days. So Monday to Thursday, may isang araw pa tayo at ngayong araw yan. So malalaman natin yung final na price movement ng produktong petrolyo para sa Martes, kundi man bukas ay sa Lunes. Jiggy. At yung inaasahang pagbaba ng presyo ng langis dahil dito sa kasunduan ng Amerika at Iran ay ito ba yung dahilan kung bakit nga maganda yung balitang inhatid mo, Gerard? Tama, Jiggy. Yan nga ay reaction ng market doon sa pagpirma ng kasunduan ng US at Iran. So kung matatandaan nga natin, ay pumirma na nga ng kasunduan si US President Donald Trump dyan sa Versailles sa France, habang ang Iranian President naman ay pumirma digitally. So itong araw pinirmahan nila ay isang memorandum of agreement para nga doon sa pagpapalawig ng ceasefire at para magkaroon pa sila ng pag-uusap para mapanatili natin yung kapayapaan dyan sa Middle East. So ito ay MOU pa lamang at pwede pa raw magbago yan. Sabi ni US President Donald Trump, baka raw kung hindi niya magustuhan yung tatakbuhin ng mga usapan, baka nga raw matuloy ulit yung gyera dyan sa Middle East. So nakabantay ang mga otoridad para dyan sa mga kaganapan dyan sa Middle East. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. So tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months, 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran doon sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis. At Gerard, after mapirmahan tong MOU ng Amerika at Iran, ay tuloy-tuloy ba yung pag-uusap nila at mga negosasyon? Nako, ito na nga, Jiggy, base sa mga impormasyon na nakuha natin, hindi natuloy yung una sanang pag-uusap ng US at Iran dyan sa Switzerland pagkatapos ng pagpirma nila ng agreement. Kasi ang sabi sa mga balita ay hindi raw natuloy itong flight ni US Vice President J.D. Vance, siya yung kakatawan para kay US President Donald Trump dyan sa Switzerland. At hindi pa tiyak kung kailan magpapatuloy itong pag-uusap ng dalawa. So, kasunod nga niyan, medyo sumipa pataas ang presyo ng langis sa world market. So, yung tinitingnan nating mga benchmark, yung WTI crude umabot ng $76 per barrel, habang yung Brent crude ay umabot naman ng $79 per barrel. Medyo mataas yan kumpara doon sa mga levels na nakita natin kahapon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Secretary John Vic Remulla hinamon ni Congressman Pulong Duterte na magpa-drug test. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat.
Hinamon ni Davao City Congressman Pulong Duterte si Interior Secretary John Vic Remulla na magpa-hair follicle drug test. Yan ay matapos tawaging high at sabog ni Remulla si Pulong nang ibunyag niyang may arrest warrant na ng International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Buwelta ng kongresista, baka namali ng tinutumbok si Remulla at ang gusto niya raw patamaan ay ang mga nasa Malacanang. Para raw magkaalaman kung sino ang totoong high at sabog, hinamon ni Pulong si Remulla na magpa-hair follicle drug test. Wala pang tugon dito si Secretary Remulla. Nauna nang tinanggi ng kalihim na may ICC warrant laban kay Senator Bongo. Hindi ko, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun eh. So wala, hindi namin alam. Siya lang nakakita nun eh. Sa kabin, sa amin wala pa eh. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Nanawagan ng pagkakaisa si Senator Risa Ontiveros sa mga kasamahan niya sa oposisyon. Ayon sa senadora, isa lang dapat ang maging kandidato nila sa pagkapangulo sa 2028. Yan ay para lumaki ang tsansa nilang matalong kalaban. Nauna nang sinabi ni Ontiveros na handa siyang tumakbo sa pagkapangulo. Desidido na raw kasi si Naga City Mayor Leni Robredo na hindi na kakandidato sa anumang national position. Sabi ni Ontiveros, sa huling bahagi ng taon o 2027, sila mag-aanunsyo ng kanilang kandidato. Pahabol mga kapatid, napangiti habang nagbibigay paalala si Russian President Vladimir Putin bago ang ASEAN-Russia Commemorative Summit kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Nilabas si Putin ang earpiece at sumenyas kina Pangulong Marcos para isuot ito. Maririnig sa device ang live English translation ng talumpati ng Russian President. Agad naman itong sinunod ni na PBBM. Sa naturang pagpupulong na pag-usapan ni na Pangulong Marcos at President Putin ang pagpapabuti sa ugnayan ng Pilipinas at Russia. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.